Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sa ngalan po ng pong may kapal na siyang makapangyarihan sa lahat, tayo po nagpapaabot sa inyo ng isang mapagpalayang araw. Ngayon po ay ika-14 ng November 2025. At nandito po tayo sa napakahalagang yugto ng ating bansa bilang isang malayang bansa. Ang kalayaan po ay pag hindi pa nawawala, binabaliwala po natin. Pero tayo po na nagkaroon na po ng mga kasaysayan sa pagkakawala ng ating pong demokrasya noong araw nung ideklara ni President Ferdinand Marcos Sr. ang martial law. Naintindihan po natin ang kahalagahan ng kalayaan o demokrasya. Kaya po tayo naging warrior o kawal ng demokrasya sapagkat naranasan ko na po magdusa na nawalan ng malayang pamamahayag. Nakulong po tayo ng panahon ng martial law sa utos ni Juan Ponce Enrile. Hindi po utos ni Marcos, hindi alam ni Marcos na nakulong si Carbonell. Sapagkat meron pong parang autonomy si Juan Ponce Enrile nung araw. Siya po ang tunay na berdugo ng martial law at siya po ay sumakabilang buhay noong isang araw. Pero po man ang ating pong topic ngayon ay ang napipintong plano na tanggalin sa pwesto si kasalukuyang incumbent President Bongbong Marcos, Ferdinand Marcos Jr. Siya po ay matagal na pinagpaplanuhan na tanggalin yan. Sinubukan na Iglesia ni Cristo noong araw sa isang malaking rally nagsama ang Maisog o Davao Dead Squad o Davao Duterte supporters, mga kaibigan, natanggalin si Bongbong Marcos. Nagkaroon ng malawak ang rally at ang nanguna po nito ay Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Bakit po natin nabanggit yan? Sapagkat di umano sa isang bukas, ito na yung final step ng Iglesia ni Cristo upang pabagsakin si Bongbong Marcos. Bakit po nila gustong pabagsakin si Bongbong Marcos? Sapagkat ito si Bongbong Marcos, mga kaibigan, ay akala nila mahina ulo. Akala nila kaya po nila itong manipulahin. Pero nahirapan sila sapagkat meron pala itong sariling diskarte, may sariling pag-iisip at hindi basta namamanipula. Kaya nga po masamang loob ng isang dating gobernador ng Ilocos Sur, si Bongbong Marcos ay Ilocos Norte. Mga kaibigan, dalawang magkaibang probinsya po yan, bagamat parehong Ilocano. Hindi po nakuha ni Chavez Singson yung mga tatlong pwesto na gusto niyang kunin. Hawakan ang isa po rito ay yung pong Philippine Charity Sweepstakes. Ang kanyang interes ay makontrol ang weteng sa buong Pilipinas. Sa halip, naunahan na naman siya ni Atong Ang, hindi lamang weteng ang hiniwa ang pinahawakan ni Duterte sa kanya bilang isang number 1 presidential advisor sa Philippine Charity Sweepstakes sa panahon po ng panunungkulan ni Colonel Rowena Garma. Abay, masyado po itong lumaman, naging bilyonaryo, kumikita po ito ng 17 billion pesos a month. Magmula nang umupo si Duterte bilang Pangulo sa kanyang pagiging hari ng weteng at hari ng isabong sa national level. At ito nga po ang nangyari na
pinagpapatay yung po mga sabungero na gumagawa ng sariling diskarte, hindi na nila pinapaalam kay Atong Ang, ginagamit na yung sistema ni Atong Ang sa electronic computer sabong, mga kaibigan. At ito yung na-discover ni Atong Ang, yan ang dahilan kung bakit po sila pinapatay ni Atong Ang. Hindi na po tayo mag-atubili dyan ang pagsasabi. Ang mastermind ng pagkakawala at pagpatay sa mga sabungero ay walang iba kundi si Charlie Atong Ang. Yan. Diretsa po tayo titingin sa inyo habang sinasabi natin yan. At kung bakit siya ay hanggang ngayon hindi pa nakukulong ay sapagkat meron po nagdidikta. At hindi po malayo na nagdidikta yan ay ang kanyang among China. At siya po hanggang ngayon hindi lamang si Atong ang kinukontrol ng China. Kontrolado ni Atong ang ating pong Senado. Sa dami po ng mga senador na hawak ng China, sa pangunguna ni Escudero, nila Bato de la Rosa, Bongo, Villanueva, o ilang pang mga tiwaling mga senador, mga kaibigan, panay po nasa pero ng China yan. At ang may hawak ng Pilipinas ay kung sinong may hawak, may control ng pera, at ang may control ng ating pong kinabukasan ngayon. At ito po ay matagal ng panahon na kanilang pinaplano. Ito yung nabuo ng panahon po ng diktador at parumbado at sangganong Pangulo ng Republika ng Pilipinas, ang pinaka-traidor na Pilipino sa buong bansa. Ang pangalan ay Rodrigo Roa Traidor Duwag Duterte. Mga kaibigan, mabuti na lamang meron po tayo ICC. Kung hindi, panampan ni Duterte hanggang ngayon ay Duterte pa rin, mga kaibigan. Sapagkat ayaw nang isuko ng China ang kanilang pagkakahawak sa ating pong bansa. Hawak nila ang Supreme Court, mga kaibigan. Hawak nila ang malaking bahagi ng PNP. Hawak nila ang Iglesia ni Cristo. Hawak nila ang Kingdom of Jesus Christ. Hawak ng China ang Jesus is Lord. Sa mga tuwid, hawak ng China ito pong napipintong rally sa 18 ba yan? Dalawang rally po ito. Yung una, itong susunod na sa loob ng 3 araw ay pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. At ito po ay meron pong relevance o may pakialam ang pag-expose ni Congressman Zaldico sa diumano pagkakasangkot ni BBM yan po sa anomalya ng budget. Hindi po natin ugali na magtanggol ng ating pong mga politiko at isa po ko sa nagsasabing hindi po tayo sumasang-ayon diyan po sa pagmanipula o pagnanakaw sa ating pong budget. Maging Romualdez ka man, maging Sandico ka man, o maging Bongbong Marcos ka man. Kaaway ka ng kawal ng bayan, kawal ng demokrasya, pag ikaw ay sangkot sa nakawan ng pera ng taong bayan. Sapagkat ang ninanakawan mo dyan ay demokrasya, ang ninanakawan mo dyan ay kalayaan, soberenya, ang ninanakawan mo ay kinabukasan ng ating mga anak. At yan ay walang kapatawaran sa kawalan ng demokrasya. Kaya po tayo, sinasabi ko, wala na po tayong tiwala dito po sa sistema ng ating judikatura. Sapagkat hanggang ngayon, talamak na yung nangyayaring pagpatay ng napakaraming mga Pilipino dahil po dyan sa pagbaha. Hayagan ang pagnanakaw, pinapakita na sa social media. Hanggang ngayon, wala pa nakukulong. Hanggang ngayon, namamayagpag pa yung Villanueva. Hanggang ngayon, hindi pa nakukulong o nadidimanda magkaroon ng warrant of arrest ang mga Diskaya.
Bakit? Sapagkat ang abogado ng mga Diskaya ay isang senador ng Iglesia ni Cristo na pangalan ay Rodante Marcoleta. Sorry po, pag nasasabi ko na nadudulas tayong konti ng Marcoleta kasi mukhang Unidoro po mukha nito eh. At yung mga namumutawi sa kanyang bibig ay para po yung namumutawi sa mga Unidoro mabantot. With due apologies to no one. Mga kaibigan, ang tingin po ng China at ng Iglesia ni Cristo, nabibilang na ang panahon ni Ginoong Marcos. Ako naman, naniniwala na si Ginoong Marcos ay hindi po bangag, hindi po siya bobo, at siya ay mayroong mga kaalyadong mga matatalinong mga kaeskwela, kamag-anak at kabarkada na sa loob po ng gobyerno, nasa loob ng military, nasa loob ng mga bangko, nasa loob ng ating po mga institution of learning, at siya ay pinapayuhan. Ang payo po natin ngayon bilang kawal ng demokrasya, habang ikaw ay naninindigan Ginoong Marcos laban sa pananakop ng China at hindi ka nagpapadala dyan sa mga relihiyon na nagsusulong ng pananalasa ng China sa ating bansa, kakampi mo si Juan de Carbonell, kakampi mo ang kawal ng demokrasya at ang kanyang binubuong grupo nationwide, mga kaibigan. At kung ano kakayanan ng grupo na ito, mararamdaman na lamang po natin, hindi po natin ididiktura ito. Pero kasama po ito sa pagbibigay ng katarungan doon sa ninanakawan ng katarungan. Yan po lamang masasabi ko tungkol sa binubuo po naming Kawal ng Demokrasya Foundation or movement. Mga kaibigan, patuloy ang Iglesia ni Cristo sa kanilang pakikialam sa ating pong bansa. Alam ba ninyo, yung star witness ni Marcoleta, si Gutesa, isa pong dating Marine at siya pong nagsasabing siya ang nag-deliver ng basura o pera sa bahay ni Saltico at bahay ni Romualdez sa Forbes Park. Mga kaibigan, siya ay Iglesia ni Cristo. Yung pong bagman o yung pong nagkokontrol ng pera na pinamimigay ni Saltico sa mga congressman at mga senador at mga tiwaling mga kontraktor ay isa ring Iglesia ni Cristo. Bakit po natin sinasabi ito? Sapagkat napakalaking papel na ginagawa ng Iglesia ni Cristo bilang isang relihiyon na kung si Kibuloy, mga kaibigan, ang kanyang pinipilit na makontrol ay ang kanyang sex trade, yung po mga pangahali ng mga kababaihan, pagkalap ng mga armas mula sa Amerika, yung po kanyang kaso sa Amerika, yung pong pagkalap ng mga armas na yan, at pinaghatian nila ni Duterte. Kaya po sumurrender yan sapagkat malapit na madiskubre ni General Torre yung pong kanilang armory at yung kung saan nila tinatago ang napakaraming pera by the container, mga kaibigan, na mga gusot na tig-1,000. Ibig sabihin, used bills. Ano po ibig sabihin ito? Hindi galing sa bangko. Galing yan sa droga. Opo, ang pinakamalaking drug lord dito po sa Asia ay walang iba kundi Pilipino. Ang pangalan ay Duterte family. Dalawa po ang anak niyan, member ng Triad. Pareho po may tatlo sa likod dyan ng dragon. Yung dragon nila tatlong kulay. Berde, pula at asul. Yan po ang kulay ng dragon na tattoo ni Pulong Duterte. May nagpasa po sa akin ng picture niyan, kuha ng CIA
nung bata-bata pa si Pulong Duterte. Ang ibig sabihin, sila ang nagkukontrol ng droga, hindi totoo therefore ang anti-drug war. Yan po anti-drug war ay act of terrorism para lamang makontrol nila ang buong bansa sa pananakot dahil po sa kanilang walang katumanggang pagpatay. Na-control nila ang judikatura, natakot lahat ng mga justices, lahat ng judges, pati mga kaparihan, pinapapatay, mga kaibigan. At ang ating pong pinaninindigan dyan ay ang ating pong karanasan bilang veteranong journalist. Hindi po tayo vlogger lamang. Tayo po ay professor ng journalism. Nagturo po tayo sa Polytechnic University of the Philippines. Tayo po ay masusing makipag-usap kina Colonel Asierto. Nalaman ko ang napakaraming puntos kami ni kasamang Percy Rapid tungkol po sa kalakalan ng droga sa Pilipinas at kung ano ang papel ng mga pulis na member ng INC. Kasama na riyan yung pong binulgar ni Colonel Rowena Garma sa Quadcom ng pangalan ay Colonel Leonardo. Alam po ba ninyo si Colonel Leonardo na nasa National Police Commission? Abay hanggang ngayon, excuse me, nandyan pa rin nakasamit sapagkat napaka-kapal ng mukha ng mga ito. Pag Iglesia ni Cristo ka, hindi ka madaling tanggalin kahit na ikaw ay napatunayan at binulgar sa Kongreso na ikaw napapatay ng 2 inchik habang sila ay nakakulong sa penal colony. Mga kaibigan, ang mastermind niyan sangayon kay Colonel Rowena Garma, dating Chief of Police ng Davao City at dating Chief of Police ng Cebu Police Department, Colonel Rowena Garma. May Colonel naman po yan, pero siya po ay umamin na meron siyang relasyon bilang kabit ni Rodrigo Roa Duterte. At siya ay inutusan ni Duterte sangayon po sa kanyang sinumpaang salaysay sa Kongreso na pinapahanap siya ni Duterte ng isang Iglesia ni Cristo na maaaring pagpatuloy ang pagpatay o madugong gera laban sa katunggalin nila sa kalakalan ng droga dito po sa Pilipinas. Sangayon kay Colonel Asierto, ang pinakamalaking drug lord dito po sa ating bansa ay walang iba kundi ang dating Pangulong Popular ng pangalan ay Rodrigo Roa Duterte. Mga kaibigan, ang milagro ng pagkontrol ng China sa ating pong mga kababayan, sa utang ng ating mga kababayan, ay ang pagkontrol sa gadget na kung tawagin po ay cellphone at ang kakayahan nito na maging gadget ng social media. Ang may hawak at may control po niyan sa kanilang mga TikTok at kung ano pang mga lihim na programa ay ang China. Hindi po malayo na ito pong darating na pagtatanggang pinal sa pagiging Pangulo ni Ginoong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. or Bongbong Marcos ay kagagawan po ng China at sila po ang nagpapatakbulan ng Pilipinas. Kung hindi po tayo tutulong at tayo po ay magtulong-tulong, gamitin natin yung kanilang cellphone, gamitin natin yung kanilang social media, ibulgar po natin at kausapin natin ang ating mga kapatid na nandiyan sa Iglesia ni Cristo na sabihin nila etong corrupt na samahan ng Iglesia ni Cristo ay sana'y huwag magpapatuloy ng kanilang korupsyon dito po sa pamamahala ng ating pong bansa. Ang kanilang bibigay ng proteksyon sa mga Duterte
at ang kanilang hayagan na pagtutol o pakikibakang huwag na impeach si Sara Duterte, mga kaibigan. Iglesia ni Cristo po yan. At ang Diskaya, ang kanilang abogado ay Iglesia ni Cristo na senador. Ang pangalan ay Rodante Marcoleta. Pagtulong-tulungan po natin, pakalat siya, expose natin, at tayo po'y magkaisa upang sa ganun ay labanan muna natin ang unang prioridad. Ang unang prioridad natin ay huwag magpasakop sa China. Labanan natin ang kanilang pagnanais na ibagsak si Bongbong Marcos. Tayo po ay hindi po pro-Marcos, pero kung ipapalit ay isang Sara Duterte, abay lalantad po ko at kung kinakailangan magpresenta ako para maging advisor, maging kapwa-kawal at tumulong sa paglilinis ng ating pong bansa, gagawin ko po yan. Hindi po ako kinakailangan magpaliwanag kahit kanino. I owe nobody any loyalty except my loyalty to our country. I owe no apologies or explanation to anyone because I am my own man. Wala po tayong boss, wala tayong mga nag-sponsor sa atin na mga financing mga institution. Tayo po ay boss ng ating po sarili. Malaya po tayo. Ako po ang kawal ng demokrasya, Waldi Carbonell, at sasabing iniibig ko ang Pilipinas. China, layas, magkaisa tayo mga kababayan, labanan ng China.